Habang naghahanda ng makakain si Manang Lorna, ay naroon lang ako nakaupo sa may sala ng bahay, malapit sa bintana. Nagsalita naman siya. Medyo boring dito kapag hapon, sir. Nakaligpit na ang mga tao sa kanilang mga bahay. Pero bukas maraming tao at maglalabasan rin ang lahat dahil may parada at pasayaw ng mga kadalagahan at kabinataan rito bukas. Tradisyon iyon dito na ginagawa tuwing araw ng Biyernes. Sumagot naman si Lency. Manang Lorna, malamig pala rito no? At presko ang hangin. Nakakapanginig. Parang masarap dito tumagay ng 4 kantos na may juice. Sumagot naman si Angel. Alam ko na yan sis. Huwag kang mag-alala. May pampainit tayo mamaya. Dahil nakita ko may tuba si Lolo. Sila din ang gumagawa niyan dito. Kaya mas masarap yun kaysa sa mga deboting alak. Sabi naman ni Manang Lorna. Uy, Angge, huwag mo ngang dalhin yan si Lency sa kung saan-saan ha. Malilintikan ka talaga sa akin. Alam mo namang napakadelikado sa lugar na ito. Lalo na sa mga dayo. Siguradong kapag may nakapansin dyan ay kukunin nila agad yan. Nagulat naman ako sa sinabi ni Manang Lorna. Manang Lorna, ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sir, ay bawal lumayo ng bahay na ito si Lency dahil maaari siyang pagkainteresan ng mga nangingidnap dito. Ganito kasi yan, sir. May grupo dito ng mga tulisan ng mga rebelde. Maliban sa pagiging rebelde, ay mga aswang rin sila. Nangunguha sila ng mga dalagang dayo. Walang pili, maganda man o pangit. Pero siyempre, dahil maganda itong si Lency, priority target talaga ito. Tapos kapag nakuha na nila ang isang dalaga, ay hahawaan nila ng pagkaaswang, saka gagawing inahin. Aanakan lang ng aanakan para mabilis dumami ang lahi nila. Kaya ibig sabihin, lahat ng bihag nilang mga kababaihan ay taon-taon buntis. One after another ang magiging sitwasyon, palaging buntis. Kaya rin mahirap silang mamataan dahil ang iba sa mga sikretong miyembro o supporters nila ay mga taga rito rin sa pamayanang ito. Kaya hindi natin alam, bigla na lang may hahablot dyan sa mga dalaga na taga rito lang din. Tapos, saka ihahatid sa mga kasama nila na mga nasa labas ng pamayanan ng ito. Walang makakapansin na dito naganap ang pangunguha. Kaya ako nasabing delikado kahit pa dito mismo sa loob ng aming pamayanan. Sabi naman ni Angel kay Lency, Naku sis, dapat mag-iingat ka at huwag basta-bastang lumabas ng bahay. Siguradong biyak ang bandera ni Milagring kapag nagkataon. Sabi ko naman, alam ko na po ang tungkol dyan sa mga aswang na nangingindap ng mga kababaihan, Manang Lorna. Hindi ko lang alam na pati pala rito sa loob ay may mga kasabwat rin sila. Huwag lang sila magpapasaway habang narito ako dahil siguradong may paglalagyan sila sa akin. At ang mga supporters naman nila na mismong taga rito ay baka hindi ko na paapakin sa mismong pamayanan nila. Bukas na bukas ay kailangan ko ng umpisahan ng paghahanap doon sa ligaw na talahib. Maraming buhay ng tao ang maliligtas noon, kaya kailangan ko yung makuha. Okay lang sana kung mga matatanda ang makikita kong naghihingalo. Pero kapag sanggol at mga bata na, ay nahihirapan akong pagmasdan ang sitwasyon nila. Sobrang nakakaawa. Sana lang maabutan ko pa yung buhay. Mahinang wika ko pa. Sabi naman ni Manang Lorna, Oo nga po, sir. Nabalitaan ko po yun na may nagpunta sa inyo na mag-asawa na may dalang sanggol. Tapos yung anak nila ay parang patay na. Mahina ng huminga. Tumango naman ako sa sinabi niya. Habang kasalukuyan kami nag-uusap ni Manang Lorna, ay may dumating na 2 matanda. Tapos ang isang babae ay kamukha ni Angel. Kapwa silang nagmamadali at hingal na hingal. Dumating rin ang tatay ni Manang Lorna at dumiretso sa loob ng kusina. Noong lumabas ay may dala ng itak. Halata ang pagkataranta sa nanay ni Manang Lorna, kaya tinanong niya iyon. Napasabi naman ang nanay niya, Oh,
Narito pala kayo. Huwag na huwag muna kayong lalabas ha. May patayan sa unahan natin. Doon lang banda sa may kawayanan. Malapit lang iyon dito. Pati na yung mga kasama mo ay huwag mong papalabasin. Malalaman natin mamaya kung anong sitwasyon doon pagkabalik ng tatay mo. Noong isang araw pa yung pagkakagulo nila dyan. Hindi talaga matapos-tapos ang alitan ng dalawang angkan na yan. Ang lahi ng mga aswang at mga antingero. Pero ang madalas namang malagasan ay ang sa panig ng mga aswang. Kaya hindi rin sila natitigil sa pambibiktima para makaganti. Kaso lang, pati maliliit na bata ay dinadamay na nila. Napatingin sa akin si Manang Lorna. Alam ko na agad kung ano ang iniisip niya, pero hindi niya lang masabi. Makalipas ang mahigit 2 oras, ay may mga nakita akong tao na papasok sa bakuran ng kanilang baryo. Makikita kasi iyon kahit medyo malayo, dahil nasa bandang itaas ang bahay nila Manang Lorna. Tapos may dala ring mga sulo iyong mga paparating. Sinalubong sila ng ibang mga tao at nagkaingay na ang paligid. Dumating na rin ang tatay ni Manang Lorna. May bahid ng dugo ang damit noon. Pero masasabi kong bilib rin ako sa nanay ni Manang Lorna dahil tila hindi nakikitaan ang pagkataranta o pag-aalala kahit pa dumating ang asawa nito na duguan ang damit. Iyon bang parang sanay na sila sa ganoong kaganapan sa kanilang lugar? Sabi ng nanay ni Manang Lorna, "Oh, Aryong, anong nangyari? Nahuli niyo ba ang may gawa noong pagpatay doon sa may kawayanan? Ang lakas na ng loob ng mga aswang na yan ah. Pumasok pa talaga rito sa lugar natin." Sabi naman ng asawa, Hindi namin naabutan. Pero alam naman natin na isang angkan lang ang kalaban natin rito. Walang iba kundi ang taga-ibabang pamayanan, ang Baryo Misteryo. Binuhat ko lang yung batang tinadtad nila ng kalmot kaya ako nagkadugo sa damit. Pero hindi lilipas ang gabing ito na hindi sila mababawasan. Lalakad na rin kami agad ngayon. Hahantingin namin sila. Nagsalita naman si Manang Lorna. Pang, huwag niyo sabihin pati mga bata ay papatayin niyo na rin. Kagaya ng ginawa ng mga kalaban niyo. Hindi talaga yun maiiwasan, Loring. Lalo kung nasa kasagsagan na ng sagupaan. Maging ang mga bata ay tumutulong na rin kasi mga aswang din naman sila. Kung hindi namin sila papatayin, kami naman ang papatayin nila. Kaya wala na rin kaming pagpipilian kapag nasa ganoong sitwasyon na. Dahil sa nagpapahinga pa naman iyon, kaya sinamantala ko na naitanong ang bagay na sadya ko sa kanilang lugar. Tang, saan po ba banda yung lupain na sinasabi ng matandang bangkilan kung saan lahat ng tumutubo roon ay kugon? Sabi niya naman, Naku iho, narito ka nga pala no? Pasensya ka na. Nakalimutan kita dahil sa nangyaring patayan rito. Ganito talaga ang sitwasyon sa amin. Walang katapusang gantihan at pag-atake ng mga aswang. Oo nga pala, di ba babaylan ka? Bakit baliwala lang sa'yo ang mga nangyayari rito? Kung tutulungan mo kami, di siguradong tapos na kaagad ang mga kalaban namin. Sabi ko naman, Tang, ayokong panghimasukan ng usapin ng inyong tribo. Ang alitan nyo sa kabilang tribo ay personal na alitan. Angkan laban sa angkan. Kung makikialam ako ay hindi na iyon magiging patas. May kasalanan kayo sa kanila at may kasalanan din sila sa inyo. Ang pinagmula ng alitan na ito ay nagmula pa po ilang taon na ang nakalilipas at tungkol ito sa lupa at teritoryo. Kung lilipulin ko sila, ay dapat kasama ring lipulin ang buong tribo nyo. Nakakalamang pa nga ang tribo nyo. Kung tutusin, gumaganti lang sila. Dahil iilan sa inyong mga nasasakupan ay mabagsik, mapusok at mapagsamantala. Tang, may isang pamilya dyan na nakatira malapit sa ilog. Medyo malapit ang iyon dito sa inyo. Kabilang sila sa angka ng mga taga-ibaba. Wala silang masamang ginagawa maliban sa mamuhay ng tahimik at umiwas sa gulo. Nilusob sila ng mga katribo nyo. Marami ang pinaslang kasama na ang mga bata at mga sanggol. Ang mga kadalagahan naman
ay ginahasa ng paulit-ulit. Kaya itong nangyayaring pagsalakay nila ay paghihiganti lamang sa mga ginawa nyo sa kanila. Dinadamay na rin nila ang mga bata dahil noong sila ang nilusob ng tribo nyo, pati mga bata ay pinatay rin. Hindi nila kasalanan na naging aswang sila roon. Ang Baryo Misteryo ay dating masayang nayon. Marami ang mga taong nakatira roon. Di ba doon rin kayong lahat ng galing bago kayo lumipat rito? May sumpa na itinanim sa lupaing iyon na lahat ng mga taong titira roon ay magiging aswang na kung tawagin pa sa tribo nyo ay tagbaboy o busaw sa ibang katawagan. Kung gusto nyo talagang matigil ang patayang ito at makalimutan na ang matagal na alitan, kailangan nyo makipag-usap sa kanila. Pero ang una mong gawa ng paraan ay ang traidor sa loob ng sarili nyong pamayanan. May kasama kayo rito na siyang patuloy na sumisira sa relasyon ng dalawang lahi. Gusto niyang magpatuloy na maging magkaaway ang dalawang lahi. Isa rin siyang rebelde. Kilala mo iyon dahil isa siyang pinuno ng isa sa mga grupo rito. Kailangan mong bantayan ang mga kilos niya na hindi siya makagawa pa ng dahilan para magsimula ng gulo. Pagkatapos ay makipag-usap ka sa mga taga-Baryo Misteryo. Ipaliwanag mo kung ano talaga ang punot dulo ng alitan at humingi na rin kayo ng tawad sa nangyari. Wala ka naman sigurong kasalanan roon dahil mga katribo mo ang may gawa. Pero bilang isa sa mga matatanda at nirerespeto sa lugar nyo ngayon, ito ay obligasyon mo na ayusin ang gusot na nalikha ng inyong katribo noong mga nakaraan. Ako naman, ang tungkulin ko sa usaping ito ay tanggalin ang sumpa na inilagay sa lupain nila. Ano po, pumapayag po ba kayo sa suhestyon ko sa inyo? Mahabang paliwanag ko pa. Natahimik ang matanda at saglit na nag-isip. Ilang saglit pa ay sa kanya sinabing, "Iyo, saan mo nakuha ang mga impormasyon na iyan? Paano mo nalaman ang lahat ng mga naganap dito sa amin? Samantala, mahigit 30 taon na ang nakalilipas nang naganap iyon." Sabi ko naman, "Tang, hindi ako magiging babaylan kung hindi ko kayang suriin ang lahat ng nasa paligid ko. Nalaman ko ang mga bagay na iyon sa iyo rin mismo. Sabihin niyo po kung mali po ba ako." Sabi niya naman, "Hindi iyo, hindi mali ang mga sinabi mo. Nagtataka lang ako kung paano mo nalaman ang lahat ng iyon. Gagawin ko ang mga sinasabi mo. Susubukan namin ang paraang iyan. Tapos, yung tungkol naman sa lupaing hinahanap mo na talahiban, ay pasasamahan kita sa apo ko. Alam nitong si Anggi ang lugar na iyon. Pwede mo siyang isama." Nagsalita naman si Manang Lorna. "Sir, kung isasama mo si Angel, isama mo na rin yung dalaga mo. Hindi ko yan kayang bantayan rito." Nagsalita naman ang nanay niya. "Mabuti kung itong apo ko ang isasama mo, sir. Kung ano man ang pangalan mo. Bukod sa kabisado niya ang daan, alam niya rin ang lugar na hindi niyo dapat puntahan dahil mapanganib. May mga lugar kasi rito na hindi kayo pwedeng tumahak dahil magagalit ang may-ari. Babarili na lang kayo na walang pasabi. Mas mabuti na rin na isama mo yung babaeng kasama mo. Mag-ano ho ba kayo? Mag-asawa o magkasintahan? Masyado naman yatang bata yan para maging asawa o kasintahan mo. Naku iho, ang lugar na ito ay iba sa nakagisnan nyo. Iba ang mga tao rito. Makikita mo bukas ang pananamit ng mga kababaihan rito. Wala kang masisilip. Pero yung kasama mong dalaga, naku, ganyang pananamit na halos lalabas na ang 2 bundok sa dibdib. At kitang-kita ang matatabang hita. Siguradong pagkakainteresan yan dito. Okay lang sana kung mga taga dito lang. May ilan pa naman kasi na hindi taga rito at hindi natatakot sa batas ng aming tribo. Kaya marami ng kadalagahan ang mga nawawala rito." Mahabang paliwanag noong nanay ni Manang Lorna. Sabi ko naman, "Huwag po kayong mag-alala, Nay. Alam ko na ang tungkol sa bagay na yan. Hindi ko po siya asawa o girlfriend. Kinakapatid ko po ito dahil ampo namin siya. Hindi ko na sila isasama kapag nalaman ko na ang lugar na hinahanap ko.
Hindi ko makukuha ang ligaw na talahib kung meron ako ibang kasama. Matapos kong sagutin ang matanda, ay si Lency naman ang kinausap ko. Len, narinig mo ang mga sinabi ni nanay, di ba? Kaya magbihis ka na muna ng damit na naaayon sa pananamit ng mga kadalagahan rito para hindi ka mabastos o makaagaw masyado ng atensyon ng ibang mga tao. Bukas ng 3:00 ng hapon pa ako aalis. Tapos sinabi ko naman sa tatay ni Manang Lorna, Tang, kapag umalis kayo ngayon para gumanti sa mga pumatay sa katribo nyo o lulusob kayo roon, mas mabuting huwag nyo nang ituloy ang pagsalakay na binabalak nyo dahil marami ang malalaga sa inyo. Makinig lang po kayo sa akin, walang mawawala sa inyo. Sabi niya naman, Hindi pwede ang gusto mong babaylan. Hindi ako ang pinuno rito. Kaya hindi ako ang masusunod. Kung ano ang ipag-uutos ng pinuno ay siyang matutupad. Pigilan ko man sila, ay ako naman ang ituturing nilang kalaban o bumabaliktad. Ikaw, baka pwede mo siyang pakiusapan. Sabi ko naman, Sige po, Tang, samahan niyo po ako. Baka sakaling makinig siya sa akin. Ikaw at ang pamilya mo lang po ang nakakaalam rito na isa akong babaylan. At wala naman akong balak na itago yun sa inyo. Pero sa mga taga rito, ay wag niyo munang ipagsabi. Baka maalerto ang mga kasamahan niyo rito. Sabi niya naman, Oo, iho, naiintindihan ko. Baka natatakot ka lang. Hindi ka naman maaano rito. Takot ka ngang kalabanin yung mga kalaban namin ng mga aswang na namiminsala rito. Kung ako nabiyayaan ng kakayahan ng isang babaylan, nako, luluhod silang lahat sa paanan ko at lilipulin ko silang lahat. Nabigla ako sa sinabi ng matanda. Kaya sabi ko naman, Tang, kaya pala kahit anong pagsusumikap nyo na magkaroon ng malakas na kakayahang espiritual, ay hindi mo makamtan. Dahil hindi ka karapat-dapat na maging babaylan. At kung takot ko naman ang gusto nyong malaman, wala akong kinakatakutan maliban kay Bathala na siyang may likha ng lahat. Sige, pwede kong tuparin ang kahilingan mo. Nalipulin silang lahat sa pamayanan sa ibaba. Pero dapat kasama rin ang buong pamayanan mo rito na lilipulin ko, maliban sa mga bata. Ang batas nyo kasi rito, kung buhay ang kinuha, ay buhay rin ang kabayaran. Pangil sa pangil, ang tingero laban sa mga aswang. Personal yung problema yan. Pero kapag buhay na ng mga inosenteng tao ang masangkot rito, hindi na ako dapat magpaalam pa sa'yo. Ako na mismo ang gagawa ng paraan para maubos sila. Makipag-usap kayo doon sa tribo nila na itigil na ang alitan nyo. At kapag hindi sila pumayag, unti-unti kayong mauubos rito dahil patuloy silang lalakas. Marami ang darating na tutulong sa kanila, mga malalakas na gabunan. Kapag nangyari iyon, ay siguradong wala na kayong kalaban-laban. Kaya habang maaga, ay mas mabuting makinig na lang muna kayo sa akin para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Isipin nyo na lang din, sa haba ng panahon ng pakikipaglaban nyo sa kanila, hindi pa rin kayo manalo-nalo. Samantala, napakarami nyong malalakas na medalyon at mga mutya rito. Isa pa, kaya hindi ko rin sila pinapakialaman dahil baka sakaling magawa ko pang maalis ang sumpa sa baryo nila at mawala ang kanilang pag-aaswang. Sumabat naman si Manang Lorna sa amin ng papa niya. Pang, bakit hindi na lang kayo makinig sa kanya? Bata pa lang ako ay kaaway na ng tribo natin ang pamilyang iyon. At hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang gantihan. Tsaka bakit po gustong ipasok ang babaylan sa problemang iyan? Wala siyang kinalaman dyan dahil personal na alitan niya ng tribo natin laban sa kabila. Kung si Apong Dende nga ay hindi rin kayang pigilan ang pagsalakay ng mga aswang na iyon, ikaw pa kaya? Kausapin niyo na lang po si Apong Dende at kumbinsihin na wag nang ituloy ang pagsalakay. Makipag-usap na lang kayo para sa kapayapaan ng dalawang tribo. Pero kung maaari ay bukas na lang, wag na muna ngayon dahil siguradong nagpapahinga na iyon. Tapos kami naman ay pagod rin. Galing pa kami sa malayong paglalakbay. Sabi naman ng tatay ni Manang Lorna, Loring, wala sa akin ang problema. Alam mong unti-unti na tayong inuubos ng mga hayop na aswang na iyan. Isa pa, kapag sinabi ni Apo na ngayon kami lalakad,
ay hindi na iyon mababago. Matapos magsalita ng matanda ay umalis na siya. Tapos sinabi sa akin ni Manang Lorna, "Sir, anong plano mo? Pasensya ka na rin ha, at ganito pa ang nadatnan mo rito. Alam kong labas ka na sa problemang ito ng tribo namin. Pero nakikiusap ako sa iyo, sir. Sana hindi mapahamak ang mga taga rito. Gawin mo po kung ano man ang plano mo. Kung magalit man ang papa ko, ay mamamagitan ako. At sisiguraduhin kong nasa panig mo ako, kung para naman sa ikabubuti ng mga taga rito." Sinabi ko sa nanay ni Manang Lorna, Nay, saan po ba nakatira rito ang pinuno nyo? Pwede mo po ba akong samahan?" Sabi niya naman, "Sige iho, pwede kitang samahan, o di kaya ituro ko na lang sa iyo. Halika sa labas." Wika niya pa at lumabas na nga kami ng bahay. Pagkalabas namin ay sinabi niyang, "Nakikita mo ang kubong iyon, iho? Yung malapit sa malaking puno ng nara, yang nasa bandang itaas. Nag-iisang bahay lang iyan dyan. Iyan ang bahay niya. Pasensya ka na, hindi na kita masasamahan sa kanya. Ayokong madamay sa galit niya sa iyo kung sakali man." "Okay po, maraming salamat. Manang Lorna, maiwan ko muna kayo rito. Ikaw na muna ang bahala dito ah." Wika ako pa at umalis na ako agad. Naglakad ako sa mismong gitna ng pamayanan. Medyo malawak pala talaga iyon. Napansin ko rin na halos nasa labas ang karamihan ng mga tao doon sa bahaging nadaraanan ko. Tapos may mga siga sa tapat ng kani-kanilang mga bahay at naroon ang mga bata naglalaro. Maliwanag din naman ang pamayanan nila dahil may mga solar lights at mga Petromax na nakasindi. Bawat mga taong madaraanan ko ay nakatingin sa akin. Siguro ay nagtataka sila kung sino ako dahil bago ako sa kanilang paningin. Tapos iba pa ang kasuotan ko kaysa sa kanila. Napansin at nararamdaman ko rin na bawat lalaking taga roon na nasa hustong gulang ay may tanga ng medalyon o di kaya mutya. Lalo pa silang nagtaka noong makita ang tinutungo kong direksyon na papunta sa bahay ng kanilang pinuno. Hindi ko nga inasahan na lahat sila ay maaalerto at susundan ako. Pagkarating sa unahan ay umakyat na ako sa hagdanan na gawa sa lupa para makarating sa bahay ng kanilang pinuno. Habang papalapit ako, nararamdaman ko ang mabigat na presensya na para akong itinutulak papalayo. Pero ipinawalang bisa ko iyon gamit ang isang orasyon. Mukhang naalarma na rin ang mga tao sa loob ng bahay dahil nagbukas ang pinto noon at sinilip ako. Sabi ko naman, "Tao po, maaari po bang makausap si Apo Dende?" Lumabas ang isang matandang lalaki na puti na lahat ang buhok. Mahaba rin ang kulay puting balbas. Nagsalita siya at ngumiti. Sabay sabing, "Aba, babaylan nga. Pumasok ka rito sa loob at malamig yan sa labas. Sadyang malamig talaga dito sa lugar namin. Bakit hindi ko man lang alam na may bisita pala kaming kauri ko? Wala kang dapat ipag-alala, hindi mo ako kalaban." Pumasok ako sa kubo niya. Maliwanag naman sa loob noon. Kaya nakita ko ang klase-klaseng mga sandata na nakahanda. Mga punyal na gawa sa tanso, buntot pagi at meron pang pangil ng buwaya. Sabi ko sa kanya, "Apo, kumusta ka na? May sadya sana ako sa iyo na alam kong alam mo na rin kung ano dahil may mga gabay ka rin diwatang libunan at marami rin ang bantay mo sa labas." Bumati pa nga sila sa akin ng mapagpalang gabi, babaylan. Sabi niya naman, "Oo, tama ka, babaylan. Alam ko na. Dahil sinabi niya na sa akin. At noong pinawalang bisa mo ang aura ko ng kusa, ay alam ko na agad kung sino ang aking panauhin. Hindi ako babaylan na kagaya mo. Pero susubukan kong gawin ang nais mong mangyari. Kapag hindi mo kaya makumbinsi ang mga salot sa Baryo Misteryo, ay humihingi na ako ng paumanhin sa iyo.
dahil itutuloy namin ang paglusob namin roon. Sabi ko naman sa kanya, Apo, maniniwala ka ba kapag sinabi kong kung itutuloy niyo ang paglusob roon ay walang ni isa sa mga tauhan mo ang makakabalik pa rito ng buhay? Ang makakalaban niyo roon ay hindi lang basta aswang dahil ang pinuno nila ay isang bruha at nakilala ko na siya. Angkan siya ng pinakamatandang uri ng aswang. Kaya kung makikinig kayo sa payo ko, ay maiiwasan na mangyari iyon. Apo, marami na siyang babaylan na pinaslang, kaya huwag kang padalos-dalos ng desisyon. Maraming buhay ang mawawala, at lahat ng iyon ay magmumula sa tribo mo. Haharapin ko muna ang pinuno nila bago ang maliliit niyang hukbo. Sa tingin mo ba, papabayaan ng pinunong aswang ang mga nasasakupan niya? Mga katribo, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na ang bruhang tinutukoy ko rito ay iyon din mismong lola ni Bea. Para lang may alam kayo at hindi kayo malito. Ayun, balik na po tayo sa kwento. Sabi naman ng matanda, Hindi ko alam yan, babaylan. Kaya pala hindi sila maubos-ubos. Sige, ako na ang bahala. Papayuhan ko ang mga nasasakupan ko. Apo, mag-ingat ka sa isang traidor sa pangkat nyo. Baka sila ang maging dahilan ng labanan kahit hindi nyo simulan. Gusto nilang magkagulo ang dalawang angkan para sila ang makinabang. Nasa labas sila mismo. May mga gabay kang diwata, di ba? Bakit hindi nila ito sinasabi sa'yo? Tapos tumingin ako sa isang diwata na kaharap ko. Agad naman noong naintindihan ang ibig kong sabihin. Tapos sabi niya, Pantas, ipagpaumanhin mo. Wala akong sapat na kakayahan para malaman ang pag-iisip ng isang tao. Sabi ko naman, Diwata ka ba talaga? Walang diwata ang nagsisinungaling . Nalaman mo ang sadya ko sa matandang pinuno dito. Tapos sa mga traidor dito ay hindi mo nalaman? Impostor! Pagkasabi ko noon ay bigla niya akong itinulak ng ubod ng lakas na may kasama pang sator. Kaya napatalsik ako at tumagos pa sa dingding na tabla noong bahay. Hindi pa nga ako nakakatayo ay nasa harapan ko na naman ang diwatang iyon. Pero malas niya dahil mas mabilis ako sa kanya. Hinawakan ko siya sa kamay at iyong kwintas niya na nagliliwanag sa leeg. Tapos inihampas ko siya sa lupa. Nakuha ko ang kwintas na naging dahilan kaya nagbago na ang kanyang anyo. Naging isang malaking halimaw na siya. Isang uri ng aswang na engkanto. May malapad na pakpak na rin iyon. Pilit pa siyang nagpupumiglas pero hindi na siya makatayo dahil idinidikit siya ng kaibigan kong kapre sa lupa, si Duro. Sabi ko naman kay Duro, Duro, huwag mo munang bibitawan yan . Sige ka, kakagatin yan ng itlog mo kapag nakawala yan. Nainis naman si Duro sa kakapiglas noon. Kaya hinawakan niya ang mahabang tenga ng nilalang na iyon at itinali sa mismong leeg. Binalikan ko ang matanda na si Apo Dende at naabutan ko siyang nakatingin sa bahay niya na sira-sira na. Malayo-layo rin talaga ang pagkakatapon sa akin ng aswang na iyon. Sabi ko sa matanda, Apo, ayos lang ba kayo? Bakit hindi mo alam na isang aswang ang gabay mo na nagpapanggap lang na isang diwata? Kaya pala alam ng mga kalaban nyo lahat ng kilos nyo rito. Dahil may mata at tenga sila dito sa loob mismo ng iyong tahanan. Kampon iyon ng bruha. Sabi niya naman, Naku, Apo, wala akong pambili ng pako at tabla nito. Nasira na ng tuluyan ang bahay ko. Pero di bale, ang mahalaga ay nalaman na natin kung sino talaga siya. At natanggal ang anay sa loob ng tribo namin. Mga ilang linggo ko na rin siyang kasama. Pero hindi ko alam na isa pala siyang espiya ng kalaban. Nagpakilala siyang isang diwata at tutulungan niya raw kami sa aming laban. Pero nagtataka ako dahil habang tumatagal ay pahina ako ng pahina. Siya pala ang dahilan. Kaya maraming salamat sa iyo. Babaylan, bukas na tayo mag-usap. May mga mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Nandiyan na ang asawa mo sa likuran mo.
Pagkalingon ko ay ando na si Lency. Sabi ko naman, Apo, hindi ko po siya asawa. Kinakapatid na bunso ko siya. Sumama siya sa amin sa pagpunta rito para makapamasyal. Noong mamatay kasi ang mama niya, ay sa amin na siya iniwan. Tumango-tango lang ang matanda, tapos si Lency naman ang kinausap ko. Sabi ko sa kanya, Len, bakit ka sumunod rito? Tignan mo ang mga tao, oh. Halos lahat nakatingin sa'yo. Dahil dyan sa suot mo. Halos magpanty ka na lang eh. Ang lamig-lamig dito tapos ganyan ang suot mo. Sabi niya naman, anong pakialam ko sa kanila? Hanggang tingin lang naman ang mga yan eh. Alam mo naman na kaya ako sumama sa'yo dito dahil narito ka. Tapos iiwanan mo ako doon. Malay ko ba kung uuwi ka na pala. Tapos hindi ka na babalik. Sabi kasi ni Manang Lorna na aalis ka raw bukas. Dahil babalik ka sa sementeryo. Ayokong maiwan rito, no? Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya dahil alam kong wala ring mangyayari. Nagpaalam na lang ako sa matanda at umalis na kami para bumalik sa bahay ng mga magulang ni Manang Lorna. Naabutan namin na nasa labas ng bahay si Angel. Naalalang-alala na pala kay Lency dahil bigla na lang daw itong nawala. Sabi ni Angel, Kuya, kanina ka pa namin inaabangan ni Mama. May patayin na naman daw doon malapit sa ilog. Naroon sila kasama ang iilang mga tao. Pati si Lolo ay naroon din. Sabi ko naman kay Angel, Angel, dito lang kayo ha. Kapag dumating si Mama mo, ay sabihin mong may pinuntahan lang ako. Len, huwag ka nang aalis dito ha. Nandito naman si Angel. Kapag umalis ka uli rito, ay iiwanan na talaga kita. Sumunod na ako sa mga tao patungo roon, pero nakadistansya lang ako sa kanila. Gumamit na rin ako ng tagabulag. Tinawag ko si Mian na nasa itaas ko lang nakasunod. Agad naman siyang bumaba. Sabi ko, Mian, dalhin mo ako sa sinasabi mo kanina sa akin na may gumagalang aswang. Sabi niya naman, Pantas, wala na sila rito. Agad na silang umalis. Yung sinasabi ko sa yung aswang na pagala-gala ay ikaw ang sadya. Taga roon sila sa baryong dinaanan nyo. Teka, bakit ako ang sadya nila? Di ba sabi mo, may sumpang nakalibing sa lugar na iyon na naging dahilan kaya naging aswang silang lahat? Pantas, iyong nakita kong nakalibing roon ay sinadya lang nilang hindi kunin. Ibinaon iyon doon ng bruhang taga-ibang mundo. Gusto nilang manatili na nakalibing roon at pinoprotektahan na nila ang bagay na iyon. Nakita mo na rin ang bruhang tinutukoy ko, di ba? Kailangan mo ring malaman na mamaya ay may mangyayaring hindi maganda sa mga taong iniligtas mo sa kagubatan. Ang salarin ay ang mismong lola rin noong babaeng kasama nila. Hinihintay ko lang ang sasabihin mo, kaya hindi mo na ako gumawa ng kahit anong hakbang hanggat hindi mo sinasabi. Sabi ko naman, Sige, hayaan mo sila. Ilang beses ko na silang pinagsabihan. Hindi ako nagkulang ng pangaral sa kanila, pero hindi nila ako pinapaniwalaan. Ang sama pa nga ng tingin nila sa akin, di ba? Sabi niya naman, Iyon ba ang kaparusahan ng pangiinsulto nila sa iyo? Sa tingin mo ba, dapat nahayaan ko na lang iyong maganap? Dalawa ang mamamatay sa kanila. Pero kung ayaw mo namang maganap ang mga nakita ko sa pangitain, ay ililigtas ko sila mula sa bruha. Sabi ko naman, Huwag ka nang magsayang ng oras sa mga iyon. Kung ako nga ay ayaw nilang pakinggan, ikaw pa kaya na hindi nila nakikita? Tsaka, ilang beses ko na rin sila pinakitaan ng mga bagay na hindi dapat nilang makita. Ginawa ko iyon para maniwala sila. Pero baliwala pa rin. Kailangan pang may mangyari muna sa kanila para matuto sila ng leksyon. Yung nakita mong magaganap ay maaring magbago kung may gagawin ka. Pero maaari ding wala. Dahil minsan, kung iyon ang nakatakda, ay iyon talagang dapat mangyari. Kahit pa may gawin tayo. Magmatsyag ka lang doon, pero huwag kang makikialam. Balitaan mo na lang ako bukas kung anong mangyayari doon. Huwag kang magpapakita sa bruha, baka mapahamak ka lang. Masyado siyang malakas. Habang nag-uusap pa kami ni Mian, ay bigla namang dumating si Sinay.
Pantas, pasensya na sa istorbo. Ang mga taong taga rito kasi ay lulusubin na nila ang Baryo Misteryo. Anong gagawin natin? Sabi ko kay Sinay. Sinay, maghanda ka. Isama mo sina Menos at Gemini. Pati na iyong 4 na mga sigbin. Huwag kayong magpapakita sa mga tao ha. Gabayan nyo lang sila at protektahan sa kanilang paglusob. Mauubos lang sila kapag wala kayo roon. Maraming buhay ang kinuha ng mga aswang sa pamayanang ito. Kaya hindi na rin sila masisi kung bakit hindi na nila mapigilan ang kanilang galit. Balak ko sanang tulungan mapagaling at maibalik sa normal ang mga aswang sa Baryo Misteryo. Pero ngayon ko lang nalaman na sinadya pala talaga nila na maging aswang sila. Kaya kagustuhan na nila iyon. Sige na, samahan nyo na lang ang mga taga rito sa paglusob roon. Hindi ko na rin naman sila mapipigilan pa sa paglusob. Ikaw naman, Doro, isama mo ang asawa mong si Dora. Pagbantay kayo rito sa pamayanan. Dahil baka may lulusob rito ng mga aswang. Nagsalita naman si Mian. Pantas, noong gabing binisita tayo ng mga gabunan sa gubat, noong papunta pa lang kayo rito, yung mag-asawang bangkila na napaslang mo, pati na ang mga tumulong sa kanila na napakaraming mga gabunan, at iyong baryo ng mga aswang sa ibaba, ay iisang grupo lang. Malalakas na uri sila ng aswang. Bakit mo hahayaang sumugod roon ang mga taga rito? Mauubos lang sila kapag dumating ang mga gabunan. Noong sumugod sila sa atin, ay hindi naman natin sila lahat naubos. Marami din ang mga nakatakas. Kaya siguradong darating iyon at tutulong doon sa pamayanan. Sabi ko naman, kaya ako nga papatulungin sa laban sila Sinay, Gemini at Menos para may pumigil sa mga malalakas na aswang na darating at hindi maubos ang mga taga rito. Sige na, umalis na kayo at sumunod na roon sa mga taga rito. Wika ko pa. Matapos kong magsalita ay umalis na silang lahat. Ako naman ay nagpunta sa bahaging sinasabi ni Angel na may naganap na patayan. Naroon pa rin ang pamilyang namatayan na naghihinagpis. Nakita ko ang mga namatay, 3 batang babae at 1 lalaki na sa tingin ko ay tatay noong 3 bata. Meron ding 1 babaeng buntis. Lahat sila ay hindi kaaya-aya ang pagkamatay, lalo na yung buntis. Nahalatang pwersahang hinugot ang sanggol papalabas ng tiyan. Naroon si Manang Lorna at ang tatay niya. Lumapit sa akin ang tatay ni Manang Lorna. Sabi niya, Babaylan, tignan mo ang pamilyang ito. Napakasaklap ng sinapit nila sa kamay ng mga hayop na aswang na iyon. Pati ang mga bata ay hindi nakaligtas sa kanilang paghihiganti. Ayan lang din ang bahay nila na kung tutuusin ay napakalapit lang din sa amin. Pero nabiktima pa rin sila. Lumapit naman si Manang Lorna sa tatay niya at kinausap ito. Kaya lumayo ako kaunti para makapag-usap sila ng masinsinan. Pero malinaw kong naririnig ang kanilang pinag-uusapan. Sabi ni Manang Lorna, Pang, tigilan mo na ang paninisi niyo sa kanya na parang may kasalanan siya sa mga nangyayari rito. Kung tutuusin, wala naman siyang kinalaman sa alitan at patayan na nangyayari ngayon. Pasalamat nga tayo dahil nagpunta yan rito dahil meron siyang kailangan kunin. Ano ba ang hinanakit mo sa kanya? Ang tribo natin ang may personal na alitan sa mga aswang. Tungkol ito sa lupa at ubusan na ng lahi ang labanan. Kaya bakit nyo pa gustong idamay rito si Sir Rico? Sumagot naman ang tatay niya. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Duwag siya. Anong silbi na meron siyang ganyang kapangyarihan kung hindi niya naman pala tayo tutulungan? Umiling-iling na lang si Manang Lorna na hindi na nakipagtalo pa sa kanyang ama dahil baka mag-away lang sila. Sa totoo lang, nababasa ko ang iniisip ng ama ni Manang Lorna pero hindi ko na lang sasabihin rito ang buong detalye. Sabihin na lang natin na siya talaga ang punot dulo ng lahat ng kaguluhang iyon na nangyari noong binata pa lamang siya. Kaya siya natatakot na mabisto. Pinuntahan ako ni Manang Lorna at sinabing, Anong plano mo ngayon, sir?
Tsaka, pagpasensyahan mo na si Papa ko ha. Parang ikaw pa kasi ang sinisisi niya sa mga nangyayari eh. Samantala, wala ka naman talagang kinalaman rito. Ayun po mga katribo, hanggang dito pa lang po ha ang natatanggap pong padala sa atin ni Sir Rico. Abang na lang tayo muli sa mga kasunod niyang ipapadala tungkol sa kanyang mga naging karanasan. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito. Ipapaalala ko lang po uli ang kahilingan ko na sana pakinggan nyo rin lahat ng ina-upload natin dito sa ating munting channel. Malaking tulong na po iyon sa ating proyekto na pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Yun lang po. Maraming salamat po ha sa mga may mabubuting puso na tutugon sa ating munting pakiusap. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.